Salamat po sa napakaganda at pinaghandaan pong awit ng UCM. Okay, alam niyo po yung feeling ko ngayon, kasi itong mga nakarampong mula nagpasukan ay kasi bukod sa ako po ay teacher, student pa rin po ako kasi nga po ay nagko-completion sa masteral. So, una ko na po kayo, pagpapasensya niyo po sa structure ng akin pong message na ngayon kasi dahil nga siguro naghahanda ako sa pagde-defense, makakalain niyo nagde-defense po ako ng thesis, pero ayaw po na nakita po natin ang mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito. Tayo nga po daw ay nasa ikalawang linggo ng ng Epipanya na tinatawag po. So bilang teacher, may konting review po ako. Ito yung nakasanayan po pag mga teacher talaga, may laging pag nag-uumpisa may review. Alam ko nabanggit po ni Pastor na kung ano ibig sabihin ng Epipanya. So ulitin ko lang po ng konti. Sabi po dito, by the way, nakita niyo po yung title. Parang title talaga ng thesis. Kulang na lang basis for embracing epiphanies. Nakaka-relate po yung mga nagpa-panel po dito sa thesis. So yun po. Yung term po na epiphany o epipanya sa Tagalog or paghahayag, yan, ay typically refers to a moment of sudden realization or understanding. Yung parang biglang may na-realize ka. So, yun po yung epipanya. So, nangyayari daw po ito in various aspects of our life. And they often lead to a personal growth, changes in behavior, or shifts in perspective. So, they are moments of insight that can have a lasting impact on an individual's life. So, hindi lang basta siya daw po sudden realization, may impact daw po siya sa buhay natin. Meaning, yung mga pananaw natin sa buhay, nagbago talaga dahil doon sa epiphany na naranasan natin. So, naranasan na po ba natin ang epiphany? Yung recent, na epiphany, meron po ba tayo? Meron po mga example ng epipanya, let me just share to you yung mga tiningnan ko po sa internet. Sa scientific discovery, yan, marami po diyang epiphany. Like for example, yung gravity. So, paano po ba na-discover na yung gravity ni Isaac Newton? Po ba? Tama? May nalaglag na mansanas. So, yun po, epiphany po yun. Na-realize niya, teka, may gravity pala. Yan. Sa literature, madami rin po dyan sa literature. Pero ito pala na-lista ko, hindi ko kilala. Pero anyway, sabi po sa isang author, A Portrait of an Artist as a Young Man ni James Joyce, yung bida do sa libro, experiences an epiphany about his artistic calling. So isang example lang po yun. Marami pa. Sa personal growth, meron po tayong mga, tayo nag-struggle. Meron po, tayo ay may self-doubt. Nagdududa tayo sa kakayanan natin. Pero dahil sa epiphany na naranasan natin at the moment, nagbago. Usually nangyayari yan pag may napanood kayo, napakinggan. Or minsan, December 31, pag palit, nagkakaroon kayo ng epiphany, magbabago na ako, mga ganyan. Di ba? Sa relationship, minsan, yung kala natin na, yung matagal na natin kaibigan, hindi nyo nakakalain na siya pala magiging forever, mga ganyan, epiphany. Pwede rin naman yung matagal nyo ng jowa, epiphany nyo, hindi pala kayo. Parang malungkot ata yun. Anyways, sa education, students struggling with a complex problem suddenly grasp a key concept. Yan, marami po dyan. Ako, bilang estudyante din, marami po mga bagay na ganyan na nakikinig ako sa professor ko, na-realize, oo nga, no. So, yun po, epiphany po yun. Social awareness. Understanding the impact of one's action on others, leading to a commitment to a positive change and empathy. Yan. So yan po yung mga nararanasan ng may mga advocacy. Na-realize nila, nga, tama yung sinasabi ng sasalita na yun.
Supportan natin. Yan. Sa career path, yung akala natin na ito na talaga ang career natin, minsan magkakaroon kayo ng epiphany, ay hindi pala ito. Ako pala yung magiging artista. So, gano'n, ano po. And realization of truth. Yan, marami pong mga bagay na ganyan. Halimbawa yung, buti wala mga, may bata pala dito isa, pero malamang hindi niya maintindihan ito. Pero itatago na lang natin sa pangalang Saint Nick. Di ba nung bata, nung bata ako, napapaniwala talaga nung kuya ko na totoo si Saint Nick. Ano po? Until nakita ko siya na naglalagay ng sangkatutak na barya sa medyas ko. Doon ko na-realize na hindi pala totoo yun. So, epiphany pala yun. Ano po? Pero, aminin man po natin hindi, nag-work yan for a time. Yung anak ko po, si OJ, inamin ko rin naman later ngayon. So, katulong ko siya, mapapaniwala si Liam na meron pa. Para kahit pa paano may katulong kami, reinforce na kailangan nila maging mabait. No? Pero di ba isip natin, parang niloloko natin. Well, let's see. Sa akin naman, wala po naman naging masama epekto nung nalaman kong kuya ko palang Santa Claus. Anyways, cultural understanding, especially sa mga nagta-travel, yung mga hindi talaga, hindi taga rito, nagpunta sa ibang lugar. Marami po tayong epiphany dyan na, iba yung kultura natin sa kultura ng, iba yung mga dayo sa atin. Kasi, yung term na dayo, kasi ako po talagang Caviteño, taga Luzon. So, yung mga dayo ng papuntang Luzon, dayo sila. So, ibig sabihin, may ibang kultura talaga. So, magkakaroon kayo ng epiphany na maintindihan nyo, kaya pala ganun. Hindi kayo agad magja-jump to conclusion na ba't ganyan ugali niyan. Diba? So, yun po, epiphany. At finally, last, spiritual awakening. So, yan, sa context po natin ngayon, marami po tayong epiphany na pwedeng ma-realize. Ano po? Sa spiritual awakening, moments of clarity or enlightenment during meditation, prayer, other spiritual practices. Ano po? So, masasabi ko pong privilege po ako na ipinanganak po ako sa pamilya ng Christian naman ng mga hindi Muslim. Ibig sabihin na sa evangelical na, kasi po, tatay ko po ay pastor, nanay ko po ay Christian educator. Nung bata pa lang kami talagang inumpisahan kami na magdi-devotion ka, ganyan. So bata pa lang po kami, marami ng realization at later na realization, yung mga epiphany. Napakaganda pong naging training sa amin yon. Kasi sa punto pong ito, kami po magkakapatid, marami na po kami realization na talagang nakatulong sa amin para maging matatag sa mga pinagdaanan namin sa buhay. So ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay yung Divine Encounters Embracing Epiphany. So itong passage po ito ay isa sa mga example ng Epiphany na naranasan ng ating pong mga unang mananampalataya na pwede po natin makuhaan ng Epiphany ourselves. So, inati ko po sa 3 key points ang ating pong mensahe ngayon. Umpisa po natin sa una, which is the call to encounter. Na makakita po sa sa verses 43 to 45. Ayan po. So, bago po tayo mag-delve into sa passage na yun, ay set ko lang po na konti yung background. So, kung nasundan po natin yung pagbasa kanina ng passage, yung panahon po na yun ay nangyari sa Galilea. Yung pong Galilea, para mapicture nyo po, kung napipicture nyo po yung mapa ng Israel, ang Galilea po yung nandun sa taas. Region in the northern part of Israel. May nabanggit po na specific na town, which is yung Bethsaida, na pinanggalingan po ng mga unang disipulo ni Jesus Christ, which is si Philip, Andrew at saka si Peter, and then si Philip na nandito po sa ating passage.
At nung panahon po ngayon ay may anticipation. Nag-aantay po talaga sila sa Messiah kasi every time na sila po ay nasa sinagoga, laging binabanggit na darating ang ating Messiah, ang ating tagapagligtas. So sila ay excited na. At hanggang sa dumating po itong pagkakataon na to. Ano po? So, nakita po natin sa verses 43 to 45, habang si Jesus nga po ay nandun kasalukuyan nandun sa lugar na yon, nakita po siya ni Philip or ni Felipe. At ano po sabi ni Jesus? Come and see. Hindi pala. Follow me pala. Sorry. Nauna pala. Follow me. Sa Tagalog ay, sumunod ka. At yung sinabi ko po kanina, come and see, ay imbitasyon naman ni Felipe doon sa kanyang kaibigan na si Nathaniel. Now, ito pong pagtawag ni Jesus kay Felipe na follow me, sundan mo ako, marks the initiation of Philip being one of the mga unang mga disipulo ni Jesus Christ. This emphasizes the personal nature of Jesus' invitation to individuals to become followers. So kung makapansin niyo po, alam naman po natin ang istorya ng kung paano nag-gather yung disciple. Hindi po si Jesus nag-announce, naglagay ng mga paskil na looking for, hindi naman, di po ba? So ano pong ginawa ni Jesus? Individual po niya inibitahan. At isa po sa una na inibitahan ni Jesus ay si Felipe. So follow me. So ano pong ginawa ni Felipe? Sumunod po siya. Pero habang nag-decide po siyang sumunod ay kasama po niya si Nathaniel, di po ba? At doon nga po, nagkaroon ng imbitasyon si Felipe naman, sabi niya. Kasi nagtatanong si Nathaniel, in-announce ni Felipe, sabi niya, natagpo na namin yung Messiah na pinakaantay natin. May sagot si Nathaniel na i-emphasize natin sa second point. Pero ang sagot ni Felipe ay, halika, tingnan mo. Yan. So, ito nga pong call to encounter o yung panawagan o pagtawag. Dito po natin makikita na ang challenge po sa bawat isa sa atin lahat, na yung pagtawag po sa atin ng ating pong Panginoon ay kailangan po natin na maging bukas. Hindi lang po basta tayo magpapatawag, kundi yung pagtugon po natin sa pagtawag na yun, dapat meron po tayong yung bang willing na makita, gaya ng imbitasyon na come and see. Maraming po mga bagay po tayo ma-encounter sa buhay natin or na-encounter na sa buhay natin na alam ko po na nagpatatag sa ating pong buhay Kristiyano. At ayun nga po, exactly, ang example ng mga bagay na pwede natin pong matuklasan. At para po sa mga kapatid natin na nag-uumpisa pa lamang sa pananampalataya, wag po tayong matakot. Kasi ang imbitasyon po ang pagtawag po sa atin ng Panginoon, bukod sa hindi po tayo papabayaan, ay marami po tayong matutuklasan na pwede natin ikalago, lahat ikaunlad sa ating buong buhay Kristiyano. Kasi, sa totoo lang po, marami po mga bagay tayo na naranasan na hindi natin ine-expect. Kasi syempre marami po tayong expectation, pero kadalasan, di po ba? Kadalasan yung ine-expect natin, especially sa ating po mga kahilingan, sa ating po Panginoon, panalangin, minsan opposite. Ano po? Pero, later on, magkakaroon po tayo ng epiphany na yun pala ang nais ng Diyos. Tama po ba? Amen? So, yun po. Kaya, makita po natin dito yung pagpapakita sa pagtugon ni Felipe, especially ni Felipe,
na wala na siyang question. Sige po, susunod ako. So, yun po. So, sa panahon pong ito pong panahon ng Epiphany, ano po? This message, particular passage urges us to respond to this divine call, opening our hearts to encounter that have the potential to reshape our lives. So, yung pagtawag po sa atin, so, anuman pong paraan ito, kanya-kanya pong paraan, kanya-kanya pong way ang ating pong Panginoon na pagtawag sa bawat isa sa atin. Ano po? Ay tingnan po natin na bilang ito ay sa ikalalago natin bilang Kristiyano. Pangalawa, seeing beyond the surface. Sa verse 46. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. Ano po? So, ito naman po yung sitwasyon ko saan ay tinatawag na po inimbitahan na po ni Felipe si Nathaniel. Sabi niya, natagpuan na namin yung tinutukoy ni Moises. Siya si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Ano po ang tugon ni Nathaniel? Sabi ni Nathaniel, teka, may mabuti mang maaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nathaniel. So, yan po, ano. So, bilang background po, siyempre, alam po natin na, yun nga po, may something dun sa Jesus of Nazareth. Meron po yung meron pong ibig sabihin yon. Kasi, nakita po natin, ngayon nakikita na po natin yung bigger picture kung bakit si Jesus ay nanggaling sa Nazareth. Kasi, gusto niya ipakita na ang ating pong Messiah ay pwede manggaling dun sa lugar na kung saan parang wala na nakikitang maganda ang mga tao. Kaya ako po, natututunan ko po yung ito nga pong gospel ni Jesus, yung pagkakataon tapo ni Jesus. Nakita ko talaga na si Jesus ay hindi, kumbaga, kung darating siya sa ngayon sa panahong ito, malamang may mga kasama po tayo sa church na magtatabuyan siya. Kasi siya po ay, kumbaga, opposite ng ating pong ginagawa. Ano po? And that exactly how Jesus came sa ating pong, sa sanlibutan. Ano po? Kaya ito nga po, kaya si Nathaniel sabi niya, teka, may mabuti ba nanggagaling sa Nazareth? So imagine po, ang Nazareth po kasi ay kilala na, paano ba natin, halimbawa dito sa atin, pag sinabing Tondo, di ba ba, alam na yon. Sa akin po sa school, ako po kasi ay designated na isa sa mga nag-handle ng mga disciplinary action sa mga estudyante sa school. So sa laki po ng aming school, at yung school po namin sa Tanza, ay halo-halo na po doon. Marami na po doon na hindi talaga lihim yung taga-Tanza. Kasi ang Tanza po ay isa sa mga lugar na relocation site. Ano po? Kaya ang mga estudyante po namin doon ay karamihan ay mga anak-anak na ng mga galing sa Manila, mga ganyan yung mga galing, yung mga inalis sa Manila na dinala dito sa Cavite. At meron po isang lugar doon sa Tansa na parang naging standard na po namin tanong ng pag tinatanong namin, interview namin, taga saan ka ba? Sabi nito, taga nitong lugar. Kaya pala naman. Ganun. Pagkatapos po na minsan nagigilty po ako na lagi ko nasasabi yun. Pero, yun nga po, tao lang po tayo, minsan di natin maiwasan mag-isip na, teka, may maganda bang nanggagaling dyan sa lugar na yan? Ang sagot po dyan siyempre ay, oo. Ano po? Kaya nga po ito, seeing beyond the surface. So, yung initial na pagiging pagdududa ni Nathaniel, questioning whether anything good could come from Nazareth, ay nagpapakita po ng mga preconception na natin bilang mga tao, yung mga doubts natin, na saan ba nagmula sa kapwa natin, at especially itong sa case ni Nathaniel, si Jesus mismo.
Ano po ang tinuturo sa atin dito nung behavior ni Nathaniel? It is really a valuable lesson. Our tendency to judge hastily. So, guilty po marahil ang marami sa atin na gano'n na nagagawa natin na, totoo, pwede ba yan si ano, ganyan? Ay, wala yan, ganyan. Nagja-judge agad tayo. Alam ba yung itsura? Alam ba yung puro tato? Ako nakita niyo na po sa Facebook yun, yung puro tato. Anong makikita niyo sa, anong isipin niyo sa taong puro tato? Na marami siyang pera pang tato. Ganun. Yan, yung mga sa appearances, ano po. Pero, minsan yung mga ganung pang tao ang mas makatao. Di ba? Marami mga ganyan. Or yung mga, ito, parang kahit papano ay nababago na sa, as far as I observe, ano po, yung sa LGBTQ, ano po, nung mga unang panahon, ay talaga namang judge na agad sila. Pero ngayon, iba na po ang panahon. Ano po. At ako po ay natutuwa, nabe-bless nga rin po ako sa paninindigan ng UCCP. Diyan, ano po. Na minsan nga po, kadalasan, sila pa ang mas spiritual kaysa sa mga nagja-judge sa kanila. The same way, hindi lang po LGBTQ, kundi sa mga taong nagja-judge. Ano po. So, ito makikita nating valuable lesson sa naging behavior po ni Nathaniel. So, sa context po ng Epipanya, ito ay china-challenge po tayo na we should look beyond sa appearances, sa ating po mga prejudices, mga preconception. Kasi po si Jesus, si Jesus, ang ating po Panginoon Jesus, nung nakita niya po si Nathaniel under the fig tree, ano pong ginawa ni Jesus? Invited us to see beyond the surface, acknowledging the divine insight and perceives our true selves. As we cultivate this vision, we begin to recognize the profound depth within ourselves. So, ibig sabihin, yung respond ni Jesus ay nagpapakita lang po ng example na kung paano po tayo mag-respond. Alam ko pong mahirap na alisin nyo kasi nakasanayan po natin na we judge hastily. Ano po? Kaya ang ganda nga po nung laro dun sa Itbulaga ni na Tito Vic and Joey. But ngayon, nasasanay po tayo tuloy na pag sinabing Itbulaga, sabihin po natin kailangan ay Tito Vic and Joey kasi meron pang isang Itbulaga. Ano po? Yan, nakikita niyo po kung gaano ako sumusubaybay sa issue ng Itbulaga. But anyways, yung kanilang bawal judgmental, di ba ba? Na-maximize nila yung nature ng tao na mabilis mag-judge. Pwedeng magamit yung pag-judge, pwedeng ikabuti mo, pwedeng ikasama mo ang pagiging judgmental mo. Pero sa atin pong bilang mga mananampalataya, hindi po natin sinasabi po pinapakita po ng example ni Jesus na hindi po tayo dapat magja-judge hastily. We should look beyond the surface. Pangatlo at panghuling punto po. Personal epiphanies, a different faith. So makita po natin sa verses 47 to 51 ang point na to. Doon po sa moment na nakita po niya ni Jesus si Nathaniel, yung statement po niya ngayon ay nagpapakita lang po na, of course, alam po natin na may supernatural knowledge ang ating pong Panginoong Jesus. Na meron po siyang divine nature na hindi napansin ng ilan na mismo ni Nathaniel na siya pala ay napagmasdan na. At of course, hindi lang basta siya napagmasdan. Alam na ng ating pong Panginoon Jesus ang katauhan ni Nathaniel. So yung pong response ni Nathaniel, na yung response na recognition niya kung sino si Jesus, ay isa pong pivotal moment, kumbaga, yung
Ano ba Tagalog sa pivotal? Yung pong moment mismo na nakapagbago ng kanyang pong buhay. Na nagpapakita po ng kung paano po nagbago yung kanyang pananaw at acknowledgement kung sino si Jesus sa kanyang buhay mismo si Nathaniel. At mapapansin ko din po natin dito yung reference, yung passage na kung saan nabanggit ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi po dito, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at mga anghel ng Diyos na manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ito po ay nanggaling sa lumang tipan. Na nagpapakita lamang po na konektado yung mga pangyayaring na yon doon sa moment na yon. Kaya nga po ganun yung, gaya nga binanggit ko po sa inyo kanina, kaya ganun po yung anticipation ng mga tao habang nag-antay po sila sa Messiah. At ito na nga po, na-witness na nila ng kanilang sariling mga mata ang tao na pinakaantay nila. Yung recognition po ni Nathaniel dun sa pagkakita niya po sa ating po Panginoong Hesus ay nagsisimbolize po ng personal epiphany. Yung sudden revelation po sa atin na magpapakita po na kung sino talaga ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya po, ito pong panahon ng panahon ng Epiphany, ng Epipanya, na ating pong sineselebrate, ay in-encourage po tayo na maging, yung napansinin po natin ang mga bagay na, mga revelation na to. Saan po ba natin makikita ang mga revelation na to? Sa ating pong devotion, sa ating pong Bible study, prayer meeting, sa worship, at maging sa pagkipag-fellowship po natin sa ating pong mga kapwa mananampalataya. Marami po tayong pwede pang ma-realize. Alam ko po, marami na po tayong mga na-realize sa ating pong buhay pananampalataya, especially po sa ating pong mga seniors. Na po. At marami pa po tayong ma-realize. As we embrace these personal epiphanies, ang ating pong mga pananampalataya ay mas lalalim. Ano po? Ito po ay personal testimony ko po. Habang pong marami po ako personally mga epiphany sa akin pong buhay, nakita ko po na mas lumalim pa ang aking pananampalataya. Bakit ko po nasabi yun? Kasi sa kabila po ng marami mga negative na pwede po tayong mangyari sa buhay. Kasi yung mga, for example, yung mga ideals po natin nung unang panahon, parang tagal ko na. Nung unang madali tayong may kapatid tayo na, ano ba yan? Anong ginagawa? Mababackslide na ako. Ayoko na magsimba dyan. Ganyan. Ayoko na makapag-fellowship kasi na-discourage kayo. Yun nga yung term na backslide. Ano po? Na sinasabi. Pero nung nirecognize ko po yung mga realization na ito sa akin pong pananampalataya, nakita ko po na mas lumalim po yung aking pananampalataya na I see beyond dun sa mga negative. Kasi kung ganun po ang aking pananaw pa rin hanggang ngayon, malamang hindi na po ayoko pa magpa-identify na mananampalataya ako. Kasi ang dami po talaga na pwede tayong talikod. Kaya ang challenge po sa atin ngayon, na sa kabila po ng mga bagay na yon, we look for the positive. Ano po? Tingnan po natin yung pwede natin makita kahit po siya negative na tao, negative na pangyayari. Tingnan po natin, hindi po, pwede po natin tingnan, hindi yan ang dapat natin gawin, mga ganyang mga bagay. So, kumbaga nasa sa atin po, kung paano po natin titingnan. At siguro sa tagal na po natin mga mananampalataya siguro, ay pwede po nating talikuran na yung mga mabababaw na pwede nating ika-discourage. Sa lipid, mas laliman pa po natin, mas tatagan pa po natin ating pananampalataya. At
Sa panahon pong ito, sa Epiphany season na to, ay nais ko pong iwan sa atin pong ito na nawa po tayong bawat isa po sa atin ay tumugon sa panawagan to encounter. Come, follow me, come and see beyond the surface and embrace the personal epiphanies that strengthen our journey of faith. Ano po? So ito po ang aking personal na prayer sa bawat isa sa atin. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.